Paano nga ba gumawa at mag-verify ng account dito sa eGovPH? Tara, alamin natin. So, ang una nating dapat gawin ay i-download sa Play Store itong eGovPH. So, kapag na-download nyo na is ganito yung mababasa ninyo. Sa may pinakababa is makikita nyo itong word na sign up. Need natin i-click yan. So, dito need na natin mag-fill out ng form. Unang-una na nga riyan is yung first name. Tapos, middle name. Kung wala naman kayong middle name, is lalagyan nyo lang itong check. Itong I have no middle name. Tapos, last name. So, dito sa email address, dapat gumagana ito kasi may magsisend doon na code na need natin para mamaya. So, kapag okay na, i-click na natin itong create new account. Tapos, ang next naman is yun nga yung 6-digit code na isi-send sa ating email address. So, antayin nyo lang kasi may mga times daw talaga na medyo matagal. Dapat mag-wait daw tayo ng at least 3 minutes para sa 6-digit code. So, syempre, i-check nyo yung email nyo. Kapag na-receive nyo na, is pwede nyo siyang ilagay. Tapos, yung next naman is mobile number. So, syempre, dapat gumagana din to at nakaka-receive ng text kasi nga may isisend din dito na 6-digit code at ilalagay natin for verification. Tapos, ayan, kapag okay na, ang next naman na gagawin natin ay magka-create tayo ng own MPIN natin. So, dito, ang dapat natin i-enter ay 6-digit MPIN. Tapos, ayan, kapag okay na, is i-re-enter natin yung MPIN for verification din niya na magkaparehas yung MPIN na nilagay nyo. Tapos, ayan na, nakakreate na tayo ng account. So, hindi ibig sabihin na kapag nakakreate na tayo ng account, ay magagamit na natin itong eGovPH. So, hindi po. Kailangan pa natin i-verify. So, ito, itatry kong i-click yung digital ID, pero hindi ko siya ma-view kasi nga need ko pang i-verify yung account. Ito na nga, i-verify na natin. Dito, unang-unang information na kailangan nila is yung citizenship. Syempre, Filipino yan. Tapos, need natin ilagay ulit yung first name, yung middle name, tsaka yung last name, yung birthday, tsaka yung phone number. Tapos, yung gender. Kapag okay na, i-click na natin yung next. Dito naman, next naman is yung current address. Ilalagay nyo kung anong province kayo, kung saang city or municipality, barangay, tsaka yung house number ninyo. So, yung address line 2 is optional lang, pati yung postal code. Pero kung alam nyo, is maganda pa rin ilagay nyo siya. Tapos kapag okay na, i-click na natin yung next. So dito ay double check lang natin yung information na pinaglalagay natin kung tama ba. Kasi dyan nila ibibase kung tama yung mga information na nilagay ninyo sa ID. Tapos next naman is yung signature. So dito medyo madali lang naman itong gamitin para lang kayo nagsusulat sa ballpen. Pag okay na, i-click na natin yung continue. So dito naman is ko-confirm natin yung signature. Kung hindi kayo satisfied sa inyong signature, is pwede nyo naman ulitin ito. I-click nyo lang yung retake signature. Pero kapag okay na, is click nyo na itong confirm. Next naman is live selfie. Tandaan ninyo, dapat walang cap or sombrero. Walang ibang makikitang mukha kundi sa inyo lang. Wala ring dapat filters. Tapos dapat yung face nyo is sakto sa circle. Maganda yung lighting. At pwede ito sa mga naka-hijab kasi nga hijab-friendly verification ito. So dito sa pag-take ng selfie, may mga pinapagawa sila like dito, move your head to the left side. So susundin nyo yan. Kasi para malaman na hindi lang kayo picture or print lang na totoong tao talaga kayo. Kaya pinapagawa ito. Pag hindi kayo satisfied sa nakuwang picture sa inyo, is pwede nyo siyang i-retake. Pero kapag okay na, is pwede nyo na itong i-click yung yes, I'm happy. Tapos ayan na, congratulations, you have successfully upgraded your account. Meaning, pwede na natin magamit yung ibang services ni eGovPH. So, ito sa pinakataas is makikita nyo may mga pangalan na yan at nandiyan na yung picture nyo. Meaning, verified na kayo. Ito, papatunayan ko na verified na siya kasi pag clinic ko itong digital ID is lalabas na yung digital ID niya. So, kasi kapag hindi pa nga verified is hindi nyo pa ma-view yan. Pero kapag verified na kayo is makikita nyo na siya. Actually, maganda itong ginawa ng gobyerno na eGovPH kasi nga pwede mo na ditong ma-view yung PhilHealth mo, yung pag-ibig. Pwede mo siyang i-connect at ma-view yung contribution mo, yung mga loans mo. Kaya maganda yung ganitong app. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!